Sec, di ho ba lahat ng mga proyekto ng DPWH ay kinakailangan po na meron pong tinatawag na retention money bond o insurance? Tama po. Tama? Tama po. Okay. Sige. Tama po yan. Sige. Hiwalay pa po yan sa warranty. Yes, sir. Yes, sir. So, lahat po ng proyekto, flood control man o alin yan, bago po sila hindi ho ba mabigyan po, kumbaga, bago ka mabigyan ng pahintulot na magsimula sa proyekto, importante ng lahat ng mga legitimate insurance providers po will inspect projects before coming up with the amounts doon sa kanyang insurance coverage, right? Tama po yan. Okay. So kung ghost yung project, ghost din yung insurance. In all likelihood po, ghost din po yung insurance. Okay. So Malamang po. ito po ang informasyon na tinanggap po namin na libo-libo itong proyekto eh. Opo, meron po Tama may mga insurance companies, pati po nga DPWH nag-i-issue po ng certification na meron pong retention money bond, all right? And then Tama po. yung mga insurance companies po, kasi nga sa documentation kailangan mo ng certification sa insurance company na nagbayad Na okay nga, na. 'di ba? Na nagbayad nga ng retention money bond yung kontratista. Okay. So, Tama po. opo, di ho ba kapag po ghost project o kaya po defective, kaya mo dapat makumpiska yung bond noong kumpanya, di ba? Tama po. Okay. Tama po. Opo, ito ho muna. Sa ngayon pa lang po, meron na ba kayong inimbestigahan na insurance company? Dapat ho kasi itong mga ghost na to, tsaka yung mga defective, live ba ang kanyang performance bond? Alam niyo po, ito nga po nakakalungkot, Sir Ted, no? Una, doon sa tanong mo, no? Meron na po kaming sinisimulan, lalo na ngayon, may bago na po tayong Undersecretary for Legal, no, na papasok na rin ngayong araw. Kasama po yan sa mga gagawin po namin at makikipag-usap po kami sa Insurance Commission. Kasi napakarami po nito, Sir Ted, no? At napakarami pong potensyal na nahahabulin dito, no? Pero ito ang problema po, no, Sir Ted. Marami po sa mga nakikita namin, halimbawa po, yung nakita nating proyekto sa Davao Occidental, no? Na talagang na 2021 pa, 2022, no? Kitang-kita naman na ghost. Lahat po yon, pati retention po, naibayad na. At marami po dito na ibayad pati retention. So tama po kayo, posible po na na ang recourse po ng DPWH dito hahabulin yung mga retention bond. Pero aalamin po natin, lalo na yung mga matatagal ng panahon, yung mga nagde-date pa, previous administration, kung mahahabol pa ito at kung kailangan at kung may kaso pa pong pwedeng pang habol dito sa mga retention bond na ito. Pero aparte po dyan, pati po yung mga warranty. Ang buti na lang po, ang warranties po nito 5 years, no? So pwede pa pong habulin yon. Pero doon sa mga insurance companies po, doon na rin po kami papunta. Hindi lang po ako makakapagbigay pa ng detalye sa inyo. Dahil nakikipag-usap pa po kami sa Insurance Commission dito kung ano ang pwedeng gawin. Kasi napakaraming insurance company dito, Sir Ted, no? Napakarami po dito. Opo. At hindi po, medyo masalimuot po ang prosesong paghabol dito. Okay, ganito po. Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan, ha? Oo. Ang isang insurance company, ang isang kontratista, no, ay pupunta sa insurance company, supposed to be magbabayad siya, di ba? Yes. Meron siyang babayaran na premium, di po ba, doon sa insurance company para insurance company magbigay ng certification na oo nga may binayad sa amin yan. Ngayon, ito pong DPWH, tatanggapin yun bilang bahagi po nitong kanyang mga kontrata requirements, and then magsisimula na yung proyekto. Ngayon, ang tanong nga po ganito, totoo ba na nagbigay ng pera, nagbayad ng bond, depende po sa komputasyon, yung pong kumpanya, yung construction company, sa insurance company? Dahil baka po naman po sinasabi ho dito, marami ding mga ghost transactions na wala naman talagang ibinibigay na pera, kasapakat yung insurance company sa pagbibigay ng certification, and then at the end, ang kumikita lang po dito, ay yung pong taga DPWH at mismo yung insurance companies. Tama po. So kasama po yan sa pag-iimbestiga natin. Kung meron nga at kung meron man,
kailangan habulin po yun. No? Kailangan habulin yun. No? Pero posible po talaga na meron kasama din sa sindikato pati yung mga insurance companies para magbigay ng peke, o sabi mo nga, Sir Ted, na ghost retention ban. Posible din po yun. So kasama po yan sa mga iimbestigahan natin. Wow. So, Secretary, again, ang pinag-uusapan po natin dito, ha, sa bilang po... Libo-libong proyekto po. Yes, sir. Ano ho? Ang pinag-uusapan po natin dito, 9,856 na tapos na daw na proyekto and 5,700 po na ongoing projects. Ganun po karaming mga insurance bond ito. Tama po. Tama po yan. So, paano po... Nakakalula po talaga, Sir Ted. So who will be in charge dito po sa forensic examination po ng mga dokumentong isinumite? Baka ho kasama ito sa mga sinusunog na siguro, sinisira ng dokumento. Ito nga po ay sinicure na actually. Pagdating pa lang po namin si General Bisnar, katulong ng PNP, sinisecure na po yung mga dokumentong yan. Pero ang in charge po dito ay yung opisina ni now Undersecretary Ato Bisnar at now Undersecretary for Legal Samuel Torgano. Okay. Sila po ang dalawang in charge po dito. Okay, sige po. So talaga pong ito ho'y dagdag nga ano sa I'm sure. Madumi po to. Napakadumi po ng itong kailangan linisin po talaga dito at ayusin, Sir Ted. Okay. Napakadami pong involved dito. Pati po yung yung sinasabi po mismo ng iba nating mga senador ni halimbawa ni Senator Gatchalian. Yung Commission on Audit, kasama din po yan dito. Pati nga po DBM yung mabilis na paglalabas ng pera.